Hello kaibigan! Welcome back sa aking kwentong OFW journey. Let's go! Sa part 3, ikukwento ko ang isang bahagi ng buhay ko na hindi ko inaasahang mangyari. Alam niyo ba na hindi ko kailanman pinangarap ang mag-isang domestic helper? Tulad ng marami, may iba rin akong mga pangarap. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi lahat ng plano natin nangyayari. Minsan, kailangan natin tanggapin ang oportunidad na binigay sa atin upang makabangon at magpatuloy. Kaya pinili ko maging domestic helper, hindi dahil ito ang gusto ko, kundi dahil ito ang nakita kong daan para makapag-ipon, magkaroon ng bagong simula, at unting maabot ang aking mga pangarap. Hindi naging madali ang desisyon iyon. Maraming pag-aalinlangan, takot, at luha. Pero sinabi ko sa sarili ko na mas mabuti ng lumaban kaysa manatiling walang ginagawa. Doon ko naisip na ang trabaho ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Ang tunay na sukatan ay ang sipag, tiyaga, at pagmamahal mo sa mga taong pinaglalaban mo. So, ayan mga kaibigan, hanggang doon na lang muna. Maraming salamat sa panonood ng part 3 at sana may natutunan o inspirasyon kayo nakuha sa kwento ko. Sa part 4, ibabahagi ko naman ang mga unang hamon at mga aral na natutunan ko bilang domestic helper. At yun, follow my journey! Bye-bye!